Sabi nga pag yun. So I would like first to give a humble respect to our Almighty God for bringing us here today. To these adorable graduates, to the proud parents, to the most caring advisor of kindergarten, Ma'am Jennifer Villanueva, to our supportive head teacher, Sir Dante Obispo, to our OIC PSDS, Sir Ryan Homan, and to our district literacy and numeracy project coordinator, Sir Robert Rehozo, to our barangay captain, Mark Anton Lopez, barangay officials, visitors, and other stakeholders, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. So ako po ay nagagalak dahil ako po ay naimbitahan as the guest speaker para sa napaka-cute at talented natin na kindergarten graduates. Naalala ko pa way back 2002 to 2003, dito din po sa mismong stage na ito. Ako po ay isang musmos na bata na katulad nyo lang ang edad, naakyat ng stage para kumuha ng award at certificates. Dahil ako po ay second honor during my kindergarten. So, halos wala pa pong muwang sa mundo. Halos hindi pa bukas ang isip sa nangyari sa paligid. Basta ang alam ko lang po, may kukunin akong papel at sasabitan ng candy pagbaba ng stage. Hindi ko rin po alam na ako pala ay graduate na at magiging isang ganap na elementarya. Kaya po nakakatuwa maalala ang mga iyon. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pagtatapos ng ating mga batang mag-aaral sa kindergarten. Sa kanilang murang edad, marami na silang natutunan at naranasan na nagbibigay sa kanila ng matibay na pundasyon para sa kanilang paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng edukasyon. Sabi nga sa tema sa araw na ito, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Wow, napakaganda po ng ating tema sa ngayon. Sa simpleng salita, ang mga batang ito ay magiging susi sa pagtataguyod ng isang matibay at maunlad na bansa. Ang kanilang mga pangarap, kakayahan, malasakit, ay mahalaga para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang pagkakaroon po ng wastong edukasyon, yan po ang susi sa pag-unlad ng ating sarili at ng ating komunidad. Kung lilingunin po ang aking nakaraan, ako rin po ay isang mag-aaral na katulad nila, isang ordinaryong bata, pumapasok ng eskwelahan, napudpod ang tsinelas, luma ang damit, walang baon pero pumapasok sa eskwelahan. Dati po, nag-atios naman po kami, pero hindi handlang ang pag-choose para hindi mag-eskwela. Dati ang trabaho lang po sa mama ko, nagasugot lang po siya. Alam niyo po ba ang nagasugot? Yes. Yan po ang uso didi sa Minyabas. Para sugot lang po ang mama ko at ang papa ko po, nagatadiya lang po siya ning pagtatanim ning paray. Wala po kami sa diring daga. Nakita diya lang po. Yan po ang kabuhayan naman para mapaeskwela po kami na upat na magiripangon. Dati pag na ko po kapag ang panira sardinas, mayaman na. Di ba? Pag nakita natin ang sardinas na ang pinakamahal na panira. Sa sobrang pag-just dati naroon ko kada may okasyon sa eskwela, nangiram sumama ko ning badong susulugo. Pero ang nasublan pala niya, yato parang sumagiging future mother-in-law ko, si Lilibet Lubere. Pero yung kahirapan ko yun ang naging hamon para mag-adala ko ning maray. Dawa wala balong sa eskwela, oral daw po ako nag-eskwela. Nga mapaeskwela pa daw ang mga akas na wara balon. Mga mami, mapaeskwela pa daw ang akas na wara balon. Bagay hindi na. Dati nung elementary pa lang po ako, ang mama ko, may nagsabi po sa mama ko, sabi niya, Isus ko nga yan, Lourdes, hindi mo na yan pagpa-eskwela na akas mo. Kasayang barangay sansang ipagparagas to mo, magpaagong magsana ngayon. Sa murang edad, yan po ang bagay na nadungog ko. Elementary pa lang po ako, pigisip nang magpaagong na daw tulos ako. Pero sabi ko po sa diri ko, di baling nagatyos kami, basta ako, magatapos ako mag-eskwela at patunayan ko yato sa inda.
Natatandaan ko pa nung ako pa ko, ang mama ko, ang pirmirong nagturo sa akin magbasa. Kapag hindi ko nabasa ang kapag hindi ko nabasa ang pagbabasa sa akin, ang gigibunsan, kakaptan, sugilid sang mata ko, pipiripiton niya yan. Para tandaan ko, so pigabasa ko. Kaya gusto ko man magturo magbasa. Pero hindi man ako magapiripit na. Hindi ko man po pipiripitin ang mata. Natatandaan ko, dito po ako nakagod magbasa. Kaya ako children, tigaturuan ba kami magbasa ni mama tapos ni papa? Children, kinder, tigaturuan ba kayo magbasa ni mama at papa? Opo. Wow, very good naman. Tigaturuan pala. Kamu mga parents, sisay po didi ang nagalaaning oras para sa mga aklas, para sinda po turuan magbasa. Lahat ba? O isan man sa lang nakita ko nagtaas kamot. Sisay bang wow, very good. Dahil po dyan, may 10 star kayo kay Ma'am Jennifer. Ako po dati nagpursige talaga ako mag-eskwela. Gusto ko po maging teacher. Nakatapos po akong elementary with honors. At kung mag-high school na po ako, hindi ko malilitngan sa sinabi sa akin ng papa ko. Siyempre Tagalog. Anak, huwag ka na mag-aral. Wala akong pampapaaral sa'yo. Pinatinggan na ako mag-eskwela, pero hindi ako nagtingga mag-eskwela, tamataga supayo ko. Ang ginibo ko po, pag Sabadong Domingo, nagawapol po ako sa nagasugot. Alam niyo po ang nag-aabol? Yes. High school pa lang po ako, nag-aabol na po ako. Siyempre, kataasan si ma'am, nagatunggaw po ako sa bangko para lang po magibuko yato. Yato po ang naging pangtusto sa pag-eskwela ko. At the same time, nakatabang po ako sa mama ko. Sa awa ni Lord, nakagraduate po ako ng high school. Dawa arayon po ang tigagi. Ang tsinelas ko po dito hindi nagatagal. Pero minsan na napuputol sa isang mama ko. Isuskoy ka, uncle mo, baga sa damulag. Pero si papa ko syempre, madiskarte man. Alam niyo po ang notebook na may alambre. Ang alambre po sa to, amo po ang pang-iray sa tsinelas ko. Dawa po yan masaniton sa til, kering-keri. Sabi ni ma'am, baysa na yan, magayon ka man. Isus ko ma'am, maray nga naging magayon. Sumama ko man sana nagsabing magayon ako. Nakatapos po akong high school with honor. Nung mag-college ako, nagtingga po ako ng 1 year. Pinatapos ko po nga na isuati ko. Pagkatapos niya po, ako naman po ang pinaeskwela niya. Naging working student po ako nung college ako habang sa gabi po, dito po ako nagalit kasi di ko si student po ako. Nakatapos po ako ng college year 2018. Sa wakas, napatunayan ko po sa mga tao na nagsabi sa akin na hindi daw ako makatapos. Sa wakas, sabi ko, graduating na ako and graduate na ako sa college. Kaya dear parents, hindi po hadlang ang kahirapan para makatapos po ng mag-eskwela. Hanggat porsigido po ang mga agas nyo mag-eskwela, tabangan nyo po sinda. Ako po after graduation, nagtrabaho po akong private school teacher sa Laguna. Dito po, may namit po akong mga street children. Sinda po, dahil naawa po ako sa inda, tigaturuan ko po sinda magbasa every Sunday kapag wala po ako klase sa private school. Ang sarap po tumulong sa mga taong gustong-gustong matuto. Sila po yung mga batang walang kakayahan at hindi kayang pag-aralin ng mga magulang. Kaya yun po ang simulan ng journey ko, tumulong sa mga batang gustong matuto. Dati nag-chat po ako kay Sir Ramil. Sabi ko sa kanya, Sir, gusto ko po mag-volunteer teacher sa Milyabas. Sabi niya, sige ma'am, pag may memo, sasabihan tayo ka. Kay Ma'am Janda. Sad to say, Kay Ma'am may nag-abot po na memo. Pero ang memo po, tiga-accept lang to licensed professional teacher. Parang na-down po ako kasi hindi po ako licensed professional teacher dati.
That time po is pandemic. Hindi man po ako na-accept dito sa Milyabas kasi hindi pa ako licensed. Sinat po ako ng head teacher sa San Vicente Grande High School. Kinuha po akong learning facilitator o volunteer teacher. Kaya pala hindi ako napunta sa Milyabas kasi may plano si Lord. Doon ako tutulong sa mga taga-SBGHS na student na taga Milyabas, taga dito sa Milyabas na nag-aaral sa San Vicente Grande High School. Ako po yung kumukuha ng module that time ng mga high school students sa San Vicente Grande at dinadala ko po doon sa mga bahay nila. So March 2022 nang lumabas po ang result ng board exam, nakapasa po ako na may average na 85.20. After ko po makapasa, nagpa-ranking po ako at nakapasa po ako ng ranking. Naging rank 2 po ako dito sa Pilar 2. Hindi pala volunteer teacher ang gusto sa akin ni Lord dito sa Milyabas. Yun pala ay maging substitute teacher. Naging substitute teacher po ako from September to December 2023. Ngayon po, I'm still hoping and praying na sa susunod permanent teacher na para mas marami po akong batang maturuan at matulungan. Dahil yun po talaga yung purpose ko, ang makatulong po sa mga bata. Kayo mga bata, sino dito ang gusto maging teacher? Sino ang gusto maging teacher? Isa lang nakita ko. Wow, 3. Pulis. Sino ang gusto maging pulis? Wow, very good. Nurse. Okay. So magkakaiba man ang ating pangarap, pero ang dapat gawin upang matupad yon, mag-aral kayo ng mabuti. Naiintindihan ba, children? Nag-aaral ba ng mabuti? Wow, very good naman. So, never stop learning and never stop dreaming. Sa mga magulang po na nandito sa ngayon, lalo na po sa may mga pinapag-aral, wag po kayong sumuko at magsawa sa pagsuporta, both financially and emotional support para sa inyong mga anak. Hindi po kailangang maging mayaman para makapagtapos ang inyong mga anak. Ang sekreto po dyan, sipag at tiyaga. Di rin po kailangan na maging sobrang matalino. Dear parents, may honor man po o wala ang inyong mga anak, let your children feel appreciated if they are trying their best in school. Tama po ba? Okay, palakpakan nyo naman, dear parents, ang inyong mga anak. Okay, to the kindergarten graduates, congratulations. I leave the fate of the word in your hands, and I am confident that it will be better because of you. Go forth and do great things. Once again, thank you so much po and magandang buhay po sa inyong lahat. Thank you very much for the very inspiring message, Ma'am Juliana Marie. May we have on the stage our school head, Sir Dante Obispo, together with Sir Ryan Homan for the awarding of Certificate of Appreciation to our guest of honor.